trackmate kasi mahilig silang mag-track. Diba? Pero ito, tinanggal kagad. Ng trackmate dito, yung isa si Task. So, wala mo ng tambalang double T para sa game na ito. At ano sabi dito sa chat? Ayan. Nakakatuwa naman. Napansin mo pag nanonood ka lagi ng international gaming, sana magkaroon tayo ng magaling na support na marunong mag-lead at magaling mag-isip, parang Papi. Buti bumalik na si Bimbo at Jules. May pag-asa na ulit ang Pinas. Talaga? Sana nga, di ba? Hindi kasi tayo pwede Hindi kasi tayo pwede magsalita ng tapos eh. Pero actually ako excited din ako sa magiging turnout. Dahil naniniwala ako na parang, eto guys magtutunog bias ako. Tunog bias. Pero kasi nakikita ko talaga sila personally. Nakikita ko paano sila nag-e-effort eh. Pero yung Gigabyte Mineski talaga, sobrang taas ng ine-exert nilang effort for their road to TI6. Ganun sila kagutom sa sa pagtatagumpay, kumbaga. Diba? Siyempre, lahat naman tayo, diba? Gusto natin na may makapasok na Pinoy kahit papaano, diba? And to root for our fellow countrymen is a very big thing. So, ayan mga kaibigan, na ganun talaga ang buhay, kasama yon. Di wow. Oy, ang ganda naman. MEFC Naga mga kaibigan, respect banning Bounty Hunter. So, wala muna tayo makikitang kombong CDEC, walang CDEC Gaming dito, Tusk and BH. All removed. Para easy sa kanila. Waiting for the next ban. Gyrocopter nga, tama ito, parang pinaghatian lang nila. Ngayon, Trackmate can actually obtain Lina if they wanted to. Pero tingnan natin, Lina would be a good first pick actually. Dahil alam natin na si Lina isa sa mga pinaka-inaabusong hero din sa ngayon. Sobrang ganda talaga ng ulti niya. 70 seconds lang. May mamamatay na isa. Earthshaker na lang daw po muna. Para sa Trackmate. Always secure. Parang MEFC Naga secure that hero first. Pero sabi ng Trackmate, di ganito kasi mag-ES. Papakitaan ko kayo. Easy lang. Diba? Easy lang daw kasi. Yan. MEFC Naga, we're waiting for their hero choice. At ngayon ko napansin medyo hindi pala sakto yung ating Oo. Yan talaga. Medyo lalakihan pa natin yan. At yun, marami pang iba tayong diyan, marami pa tayong ibang commands para kay paring Mubot bukod sa exclamation point caster at saka exclamation point ano pa ba? Score. Try nyo na lang itanong nyo sa ating mga admins kay Moves Like Dota at saka kay Great Pinoy kung ano pa yung iba't ibang mga console command ay mga chat commands natin dito sa twitch.tv/MineskTV. Clockwork para sa MEFC Naga. Alam mo, namimiss ko na tuloy yung combo dati, yung Clockwork. Ay wala, hindi nila kinuha. Yung Clockwork Skyrath Mage, sobrang old school. Ay, hindi naman old school, pero last year lang yun. Pero mamaya na yan, kasi Clockwork Rubik dito mga kaibigan, panigurado lang, para astig. Pitas-pitas gaming. Ay. Okay. Trackmate, going in for a Queen of Pain, and this is actually a good combination. Maraming nagtataka kung bakit lagi kong sinasabi na good combo yung Earthshaker plus either Anti-Mage or Queen of Pain. Kasi yung Fissure, medyo, double-edged sword eh. Kapag nag-stun ka, pack. Tapos walang tapos syempre may stun, pero manatili pa rin yung crevice, magiging sort of a blockade siya, di ba? Yung dugdad na mga bato-bato. And maraming minsan pati yung kakampi nahaharangan, di ba? Ngayon, ma-offset mo 'yon kung meron kang blink, and Queen of Pain and Anti-Mage, of course, meron silang built-in blink para ma-offset yung ganung klaseng issue. Ito, wala silang kaproblema din. At ayan, may tinatanong dito, Kuya Denki, kakas nyo daw po ba yung Mineski versus Team 1, 2, 3? Unfortunately, hindi. Dahil focus kami dito sa sa MPGL Class A. At kung gusto nyo kami magcast, sabihin nyo dun sa mga organizers nung nag-organize noon na pwede ba kaming magcast. Kaso wala eh. Diba? Okay lang yan. Oops! MEFC Naga mga kaibigan, getting Anti-Mage for themselves this time around. Clockwork Rubik Anti-Mage para sa kanila. Trackmate naman, they're just waiting for another hero. Pwede silang kumuha ng binana si Dazzle, pati si Bloodseeker. SF and Lina was removed as well. This can be an offlane ES. They can actually get someone like Lion para merong Hex Factor. Victor Wyvern! Oy! Combo! Naku po, kinuha nila si Darkseer dito. Naku, may iiyak. Iiyak na po ba? Stormstream will be secured by MEFC Naga, pero bibigyan nila si Darkseer. Ibibigay pa nila si Darkseer.
Oh! Huskar na lang daw, pero Dazzle is banned. Dazzle is banned. Bakit? Okay, sige. Magtitiwala pa rin. Sige, Huskar dito would be used para hindi siya matakot sa magic damage na medyo non-existent. Kasi, right-click ni Anti-Mage. Physical. Clockwork, mostly yung kanyang kit, physical. Hindi naman yung magic na nukes, di ba? Rubik, meron siyang Fade Bolt. Sabihin natin mga nakakuha ng skill mula kay Earthshaker or Queen of Pain or Winter Wyvern, okay ka naman. Storm Spirit, i-right-click din naman ng output niya dito except for Overload na nagdadagdag ng magical damage. So ngayon, kini-question ko, bakit Huskar? Pwede naman Darkseer. Di ba, para magawa nyo na yung pinagmamalaki yung combo. Pero syempre, trackmate yan. Meron tayong aabangan. Siguro kasi kinuha nila yung Huskar dito para sa healing. Total meron silang healing factor thanks to Cold Embrace. And oo nga, no? Oo nga. Ganito guys, nagets ko na. Di ba, ito nagpapataas ng magic resistance. Kapag nilagyan ka ng Cold Embrace, immune ka sa physical damage. Di ba? OMG, OP. OP. Report la. Ito mamaya na yan. Witch Doctor being removed by trackmate. MUFC naman tinanggal si Broodmother. Para lang sigurado, tingnan natin kung ano mangyayari mga kaibigan. Kung sino pa nila pwedeng kunin. Ayan, sabi nila sino daw sana daw easy game for Mineski doon sa laban nila yung Team 1, 2, 3. Pero ganito lang isipin nyo guys. Ang naging champion ng next game Mineski. Nakalaban din nila kasama sa tournament na yon yung Team 1, 2, 3, yung Satudo Watiga, pero hindi sila nagtagumpay. So using that as power levels, masasabi natin na yung Mineski medyo nasa okay na spot. Pero wag natin pag-usapan mga kaibigan yung hindi naman kasali dito. Tingnan natin kung anong kunin ng MUFC Naga. They're just lacking one more support. A Crystal Maiden won't be that bad. Ang problema may Huskar, so sayang. Vengeful Spirit would be good as well. Diba? Kung gugustuhin nila yan, pwedeng kahit sino actually. Just another hero that can be complemented well. Rubik would fit any other hero. So, ang question dito, kung sino talagang villain ang pwedeng i-conceptualize. 10 seconds remaining. Dami. Sino man pwedeng support? 5 seconds remaining. Kahit sino. Pero mamaya mga kaibigan, Ancient Apparition for that global presence. Not to mention, tumatagos ata tumatagos yung Appa ult dito sa niya. Pero Wind Ranger na lang. Para sa trackmate trick, I was expecting a Core Shaker again, pero hindi na lang daw muna. Okay na sila sa coverage ni Winter Wyvern, and we have seen the power of Wind Ranger pagdating sa mid. Tingnan natin kung paano i-utilize. Pwede rin namang offlane Wind Ranger, mid Queen of Pain, Huskar, safe lane, di ba? So, marami silang options dito. Tingnan natin. Ano kaya pwede lang gawin dito? Yan, di ba? Guys, in-update ko na kaagad yung si paring Mubot. Easy lang kayo. Tanong ni Master Nodge 23, paano po sumali ang MPGL? Reply please. Punta kang mineski.net. Meron tayong registration dyan ng mga upcoming tawag dito, MPGL qualifying tournaments. So, wag nyo kakalimutan sumali. Meron tayo sa bawat isang balangay ng computer shop, and meron din sa online tournament ina-announce sa mineski.net. Kaya easy lang kayo. Nag-crash daw si Storm, si Tolitz, mga kaibigan, nawawalang bata. So, easy lang tayo. Ganun talaga. Ayan. Kailangan natin itali na yun. Galaw ng galaw. So, yun. Pakilala ko muna yung mga players natin dito mula sa Team MUFC. We have Anti-Mage being played by, patingin niya, si Scadilicio. Si Baboy Warrior naman would be playing Ancient Apparition. Si Clockwork dito ay ayaw magpa-click. Iwag. Ibang hero na lang. Last but itong si okay talaga. Ayan, Azor. Ayan, si paring Chok as Rubik. Si Apparition tayo natin. Wala. Clockwork tayo natin. Uy, si Clockwork. Tinitingnan ko si Clockwork. Hindi, wow, ganyan na nga lang. Ano ba yan? I-enjoy pa man din ako sa ganun kasi magkapakilala. Sino ka?
Ayan, si Wawa pala. Disconnected mga kaibigan, hindi natin kung si Tolitz as Storm Spirit. Mamaya na yan sa kabilang side ng mapa mula sa truck, may trick na lumamang. We have Angel as Winter Wyvern, si Easy sama as Huskar, Rudy playing Earthshaker, Ariel as Queen of Pain, and Cartman aka Nicole would be using the Wind Ranger. Ano kaya pwedeng mangyari? Ayan, Rel laging in. Easy lang kayo. Yan, loading daw, loading. Ayan, Huskar daw para sure win. Yun daw yung logic, sabi ni Per Jasnik. Tingnan natin kung sure win ba itong Huskar na ito. Dahil medyo alanganin pa rin eh. Kung consider mo na halos wala namang magic damage ang MUFC. You can't really consider Storm's output magical damage since it's the all right clicks. Yung damage ng Remnant, not really that accountable pagdating sa mga kills, not to mention pati rin yung ball lightning and the yung tawag dito overload, diba? Masyado daw malakas boses ni Denki. Ayan, pasensya na, galit na si Kai. Ayan, pumutok ba? My goodness. Ayan, ayan, niyuko na po namin yung mic, sabihin mo niyumuko na ang bataan ng mic. Ayan, tama, mag-adjust yung mic. Pasensya na. Easy lang tayo. Kayo nga easy lang eh. Ako pa, di ba? Pero to, wala pa rin nangyari mga kaibigan. DC, si Tolitz mo. At yan, pag mga ganitong oras, ang sarap na naman pagkwentuhan sa chat. Unfortunately, meron tayong delay. Kaya hindi tayo on time na makakapagkwentuhan. Kaya ang kaya ko lang gawin makipagtitigan sa mga heroes na ito. Tingnan natin, ano ba ginagawa nila? Ano bang ginagawa ng mga heroes kapag bago silang pili? Wala, boring. Boring. Ito, wala din. Walang post na maganda. Ito na lang, ganyan lang. In the Ranger naman, forma nga na lang. Ayan, ito mo din. Grabe, nakasquat. Di wow yan. Squatterino. Ayan na, Junito. Ayan na, sa wakas mga kaibigan, rock na ito. Alam mo, hikes. Zawakas. May dali. Rock na, rock. Yun. Yun, naglakad na sila kagad. Yan ang tingnan mo, nakita nyo guys ang difference ng mga pros pagdating sa mga pubs. Ayun at habang nag-take 5 seconds pa lang after the first. Oh, naku, no! Oh, no! No! We won, boys! We won! Nilagay ang manok ni San Pedro. Oh no! Oh no! My goodness! That elementary mistake being done by MUFC. That's 100 gold. Down the drain at napangiti pati si Super Kojak sa nangyari mga kaibigan. Shoutouts nga pala kay Super Kojak. Shoutouts nga pala kay Sab. Okay lang yan. It will pass, paring tol. Shoutout sa Suicide Squad. Kilala niyo kung sino kayo? Syempre, shoutouts din nga pala kay Bianca Yao, kay Eliza Taylor, kay Arjane Amante, tsaka kay Adi Natividad. Shoutouts nga pala kay Ariel. Oy, Ariel pa more. Shoutouts kay Riz, tsaka kay Ray, dun sa dalawang Ray. Kay Alec at saka kay Adi. Pero mamaya to, Nicole, nasa ng lupit? Di pa niya ginagamit mamaya yung chick sa tali. Ariel, naku po, Wala mangyayari. Every coin helps. Okay, so this would be, okay, Wind Ranger, off-lane Queen of Pain, and this would be an aggressive trial and composed of Winter Wyvern and Huskar. Na feeling ko, hindi, 2-1 ba to? Oh, kasi si SK, yan. So yan, ito yung tinatawag guys, ito yung kalat-kalat yung bawat babae mga kaibigan kasi kung sa mga di nakakaalam, babae si Winter Wyvern.
At yan naman talaga, alam mo sa Dota 2, very well represented ang mga babae kahit papaano. Wala masyadong pa-chicks. Walang pa-bebe. Ayun, may na-lift kagad mga kaibigan. Ako po si Nicole Hiala. What is the follow-up? The stun would be there. Chok is in danger. Wind run would be used. Where is the right click? There we go. First blood mula kay Cartman. Si Tolitz, mga kaibigan, nagpa-cute. Naglagay ang kanyang static remnant para may kaastigan lang ng konti. At ito nag-work. Kahit papaano, itong matatawag nating 2 girls, 1 co-op combination mula sa trackmate. And let's see kung paano nila gagawin to. 3 girls. Rock na ito. Tolitz, ako, ikot na siya ni RR. Naku, the Peshur! Ay, panggamitin ng Fissure dito. He's gonna back off. I think, just waiting for the right moment. Naka-solo smoke. And I think it's being anticipated by paring Tolitz. He knows na wala sa proximity ng kahit saan yung mga supports ng trackmate. So, might as well, diba, to avoid those kinds of annoying engagements. At ibinalik naman po ni Kai yung microphone. Oh, naku po, na-Fissure siya. Saktong-sakto. No ID, no entry ang labas ni Tolitz ito. And he's gonna be right-click to death by Nicole again. And we all know ano nangyayari kapag medyo lumamang sa kill. Ay, hindi pala niya napihadong patay. Nagka-share pa itong mga creeps, mga kaibigan, na sharing, sumisingit sa pila. Pero ngayon, solid. Wind Ranger na mga kaibigan, medyo stellar ang performance. Well, with the help of RR, syempre, hindi naman niya pwedeng solohin ng lahat ng pagkatagumpay sa mundo. Ang aggressive ng wards ng trackmate dito. And this is very good. Mula sa trackmate, they know na lamang na sila kagad sa mid. Storm Spirit won't be online until level 6 while Nicole would be up and running even right now. Basta mayroon lang siyang damage mula sa power shot. Magandang chicks na tali and okay na siya dito. Naku po, si Aaron nga lang sa problema. He's gonna get lifted. Meron siya bang blink. Sumigaw and he's gonna escape. Si Baboy War. Naku po, nagkakitaan. Naku, ang tagal niyan, boy. Right click. Tinamaan ng magaling. Chilling touch would kill Ariel. Dumating si RR. Sinapak. Pero nagka-share eh. Nicole naman mga kaibigan, killing Storm Spirit again. Tolitz. Literal na inog ba, G? Literal na inog ba, G, dito? Si Kuya Stormerino. Naku po. Wala. Ano gagawin? Ariel can actually blink in. Mamaya na lang daw muna. RR, just making space. Okay, ito. Maganda ginagawa ng trackmate. Umiba ng pwesto si RR, hindi para dahil gusto niya mambusit, hindi dahil sa parang wala na siya mapwestuhan, kundi tapos na ang kanyang takbuhin. Okay na ginawa niya pag-shutdown sa mid. And all Nicole has to do is to rack up in XP. Okay na siya. Tingnan mo, the net worth is already up in his favor. Kaya not too shabby para sa trackmate ngayon at kailangan ng mambuset ni RR sa ibang linya. So, giving ample pressure versus Cadilicio at saka kanila Baboy Warrior and Chok, pero abante ating mga supports nila dito. They have the prior advantage. Alam natin yung mahiwagang combo ng lift plus cold feet. Siguradong may stun ka kung mapo-pull off mo yun effectively. Wawa naman dito mga kaibigan at level 3. So far, itong si Easy Sama, hindi naman nahihirapan pagdating sa pagpa-farm. He is at 1.8k net worth. Last hits is actually pretty good as well. Nasa 22, almost the same. Actually, the same. The same with the last hits from Nicole, aka Cartman, na mukhang naka-haste dito. Sino kaya pupuntahan niya? Hindi muna. Chill lang daw. Wala. Walang mangyayari dito. Okay lang daw. Oo, naku, ito na naman po. Huli na naman ata. Inamina ng ulti Tolitz. Still, no! Naku, that's sad, boys. Para sa kanya, wala siyang bola. Pero tararay, kikina lang siya. Walang pakialam si Nicole dito sa puso ni Storm Spirit. No ball lightning means you are dead in the hands of the balanced Wind Girl. At ngayon, level 7 might be close. Angel, namumulis lang. Alam natin kung ano pwede niyang gawin dito. Kung sakasakali, shafted na si Tolitz. And ang Storm na naog ba, G, medyo mahihirapang sumagot. Nasa ng stacks mula sa MUFC, it's non-existent. So, how would you bounce back? Ito, medyo questionable move mula sa MUFC. Sa ganitong oras, na alam mong na medyo nahihirapan yung iyong mid, na meron naman siyang kapabilidad na makakuha ng mga stacks ng neutrals. But wala kayong stacks. Ito na ata. Sabi ni Tolitz, ako na nga mag-isa, malaki na ako. Kaya ko na to. My goodness.
Kaysa naman wala. Ano mangyayari? Wala. Oh, right click. Ariel, nakachill lang siya dito. Si, wala pa rin ulti. Level 5, pero malapit na. Oops, right click. Yun, sakit. Jakit. Level 7 na. Naku, medyo nasa delicates na ata dito. Tolits can actually be, crushed. Pero wala nga lang rotations mula sa track meet. I'm pretty, sure na kung sakasakali, halimbawa, mag-overcommit na, RR plus Angel connection, puntahan nyo sa mapa si Tolits. Hindi na siya makakaporme. Pero hayaan lang nila muna na ganyan lang daw siya. Ano yan, Blink? Wala talaga mangyayari dito. Nako po, Ariel naman, wala pa siyang level 6 dito. Samantalang handang-handa na, easy cut ka. Level 6 na siya, nagkumuha na ng ulti. Ito na, inislow, tinalo na mga kaibigan. Mukhang mapapasma si Wawa dito. Nako po, pulmonya ang inabot nito ni Wawa. Talaga nga namang Wawa siya dito. Pati si Baboy Warrior ata mapagtitipan. Cold Feet would be used. Pero Ariel would able to skip it. Nako, naging yellow nga. Skadilisyo, yun nga lang, meron kagad na napagandang cold embrace. Ang iyakap na gugustuhin mo, Chok. Dito, dying in the hands of Ariel. Pero mas yun yung hinabal ni Skadilisyo, saan mo siya makakapagpunta? 4 seconds to go before he can blink out. At yun ang sinasabi ko, ang ganda talaga ng ang ganda talaga ng efficiency ng cold embrace. Malamig pa sa yakap ng ex mo. Naku po, Nicole, nakahuli pa ng isa dito. Anti-mage, 9 seconds to blink out. Meron ba siyang dito? Gamitin mo na yung mo, focus fire mo. Pwede mo gamitin yan. Windrun, habol, right click, isa, dalawa, hindi na pala kailangan ng tatlo. Tatay niyang kalba gumulong dito. Naku po, makakaputay ba si Tolits? Let's see kung makakuha ba siya ng kanyang unang piso. Pahabol ba? Meron siyang isa pang Oh no! Oh no! Pero nakapalo pa rin siya. Wala nga lang animation, but still, a kill is a kill. And right now, I think Nicole would be in danger. Gumamit ang kanyang Gumamit siya ng kanyang magic wand. Meron siyang bote dito to actually escape. Lubit, tinaman lang isa. Chokes, Skadilisyo blinking in. And Nicole actually gave a kill. Mega kill would be obtained by Wawa. Nice KS, bro. Nice KS. Nice KS. Kill secured daw kasi. Kill secured. Ayan, yung MUFC guys, hindi to yung MUFC na sila Winter. This is MUFC Naga. A different team altogether. Nanggaling sila sa Naga, malamang. At ang kanilang favorite hero ay si Naga Siren. Joke lang. Pero yan. Yeah, Pinoy team versus Pinoy to. Pinoy versus Pinoy, parang Warper 1001. In fact, to be specific, this is Cavite versus Naga. Pero mukhang Naga dito, medyo nahihirapan ata. Delay kasi ng 12 hours yung pagbiyahe nila. Cavite, mga kaibigan, up and running and they would get this tower as well. Patingin nga ng goal graph, grabe, 3-10 po ang score. Nasa 4K ang kalamangan. Pagdating sa pera, nitong naku po, nalubid pa! Tolits pa! 1, 2! Hindi, dinaabutan. Chok dito umabante. Wawa is here as well. Umahabol, naka-haste, pero nice stun. RR dito. Coverage would be there. Haste Rune would be actually utilized for escaping instead. Yan. Spot na spot pa sila dito ng observer ward. Pero ito, yun natin. Ayan, nahuli ba? Humahabol dito, mami. Ang laki ng damage. Wawa. Lumit dito si Skadilisyo na nasa ng hookshot. Wala pa palang hookshot, sad boys. Samantalang Nicole, killing Chok. And actually, they can spot si Tolits dito na nagja-jungle. It's time, mga kaibigan. Nasa ng Stanini. Abangan natin yan. Ito na, tumalo na. Chicks, natali. Natamaan yung Crepepas and he's gonna die. Double kill for Nicole. And all of this is just the trackmate show. Almost zero resistance being offered by MUFC Naga. Pero sabihin natin hindi naman nila yun ginugusto eh. Ang problema nga lang, Trackmate is just having the best early game of their lives. Kaya ngayon, walang tapon sa lahat ng ginagawa ni Windranger, nito ni Queen of Pain. Well, Queen of Pain died actually sa may top lane. Pero okay lang naman yun kasi as long as the mid is controlling the tempo of the game, sobrang solid siya. At may nagtanong dito, bakit wala na daw yung sexy na caster sa Mineski? Kung ang tinutukoy mo si Bianca, yep, sexy po siya. At medyo busy lang siya sa kanyang pag-aaral as well as yung iba niyang mga duties. Pero si Bianca naman bumibisita dito lagi-lagi kapag inaaya ko. Si Eliza Taylor naman, kung yun ang tinutukoy mo, ganun din, busy sa pag-aaral at saka sa kanyang iba pang mga ginagawa.
Pero mamaya nako po, easy. Si easy sama, ano pwedeng gawin dito? Wala, tatakbo siya, meron siyang armlet. So yun is easily escape. Samantalang nasunog ng buhay si Scadilisio. Grabe, hindi ko na nga nakita eh. Ano yun, off-screen kill. Pero mamaya na yung mga kaibigan, humahawal ang MUFC. They can actually go for easy sama right now. Nasa ng hook shot, waiting for it. Wala. Wala. Ayan. May tanong dito si Justin 32K. Boss Denki, paano po yung contract ni RR sa Mineski? Di ba hanggang 2016 po yun? Yun po kasi nakalagay sa post ng Mineski. Oo. Ang alam ko kasi hindi na nag-opt out sa contract. Kung di ako nagkakamali. Basta, hindi na siya kasama. Hindi siya, 2015-2016 ba yun? Sigurado kayo. Pero basta hindi na, may statement yun na parang wala na talaga sa wala na sa official lineup ng Mineski si paring RR. Pero anyway, easy mga kaibigan, walang buhay, naglalaro sa Apoy. Pero okay lang naman daw kasi si Huskar daw Apoy naman ang gamit. And anyway, this tower would be down. The mid tower would be denied, pero nonetheless, the score is still in favor of a Trackmate Trick 3-13. Lamang ng 10. Sabi ni Mineski TV daw. Ako ba nagsabi? Okay, sorry naman. Grabe. And to cut them some slack, ito namang MUFC Naga, ikakasala nila sa MPGL. They are the sila yung nagnanaig dun sa vehicle qualifiers for MPGL Class A. Pero ito na yung si Storm Spirit actually killing Aniel. Ariel might be coming down soon, pero sumigaw sa Pugaday mga kaibigan. Mga ka-Jaipat pa. Oh no! Ang mahiwagang pana mga kaibigan na power shot is doing it, ruining every chances of tao dito, paring Tolis to get that double kill and that much needed money or gold para makasagot dito. Samantalang si Nicole Mapipin, kagad. Finocus fire na kagad itong Yela to Baboy. War would be dead at niyakap na nila si Nicole. Nasa ng backup. Chok would be here, nanakaw. Ang winner, nahabol ba sila? Tingnan natin makapag-habol lift. Let's see. Oops, hindi Oy! Na-block Arena mga kaibigan! The hesitation. Pero meron siyang tranquils. Yun, nahuli na kagad Mami. Pero Chicks Natale would stop both Scadilisio and Wawa from doing anything, and that's a coverage move mula kay Angel mga kaibigan, stopping MUFC Naga from doing anything. At kanina dapat ang nasa takbo yung Trackmate, pero the hunter has become the hunted. Biglang MUFC nagsisipula sa mga para mga shoplifter. Kaya tumatakbo, hindi na dumadaan doon sa may gwardiya at naku po, nakakuha pa ng kill si Ariel dito. Pero the Spanish maneuver mula kay Tolis and Scadilisio. Meron siyang ball lightning, not to mention, meron ding double damage. Gagawin ba niya? Angel, right clicks, wala siyang buhay dito, nagpaputok agad. Ariel would die, yes he will. Tinamaan ng Nicole. Oh! That win John to! Ara would be the sacrifice. Angel, naku po, the stun, hindi tumama ng bo, na carpal tunnel ata. Si Kuya Ara doon, so Nicole would be paying the price. Waiting for it. Gumulong. Aabot ba? Yes, it will. Triple kill para kay Tolitz. Comeback is real? Comeback is real? Comeback is real. Ilan ang kinita nila? Late. Hoy, bayan. Fight recap. Chuplets. My goodness. Oh no. Trackmate mga kaibigan. Pero so far, looking at the turnout here, hindi pa naman ganun ka-significant. It's just a slight tick upwards. Abangan natin. Dito sa guys, sa may mga after 15 minutes. Pag 15 minutes, natitigan ko ulit yung gold graph para makita ko yung significant changes. Kasi hindi ako papayag na walang masyadong kiniting MUFC doon. Ganun lang kasi simple yung pag-akyat. Ito na. Ayun, nagpa-flat eye na ulit mula sa unknown K. Papunta ng 7.5K. Still in favor of Trackmate though. Pero you can see the sliver of chance mula sa MUFC tumutunay dito. Huwawa, nasa ng hookshot. Wala siyang hookshot. He used it already. Ariel would just use the bote para makataas. Pero ito, nagulungan. RR dito nasa peligro. Dedeward ka pa ha. Gulong, itlog gulong. Andito. Yun nga lang ulit. Mas malamig pa sa ex mo. Yun, nako, na Winter's Curse pa si Tolis. Nanakaw yung Winter's Curse. Oh no. Pwedeng gamitin tong timing window. Tignan natin. Patay si Anti-Mage. Abangan natin kung ano pwedeng magawa dito. Ayan. Kamusta natin sa Anti-Mage? Wala pa. Medyo malukot ang farm niya mga kaibigan. Perseverance pa lang. Quelling Blades, Tau Shield, and Magic Stick para sa kanya. Ito naman si Ariel nakakita. Sinigaw ka agad na bingi. Si Tolis dito naggamamit ng Ice Bucket Challenge. Pero problema, hindi na yung uso. So hindi na tatama. At ninakaw niya ang alin. Ninakaw niya ang Sonic Wave. Could have used the Winter's Curse. Waiting for the blink to happen. Pero wawa, nalubitan ka agad. There goes the
Wala, patay. Asahan ko pa man din na makakataas siya. Pero pinaputukan ng Butchie kagad. Ariel dito. Gumamit ng ano? Blade Mail! Blade Mail! Perfect timing. Baboy Warrior. Tatakot ba siya? Pinanahan kagad ng power shot. Here goes. The Lubid Scadilicio. Niluto ng buhay. Dito ni Easy. Killing streak para sa kanya. 10-22 po ang score. Oh, tatama ba? Hindi tatama. Walang buhay dito siya, no? Baboy Warrior. Gumamit ba siya ng ulti? Saan siya sa tama? Wala. Hindi ko alam. Wala. Walang animation. Wala. So, yung ginamit yung ulti. Ayun na pala. Ayun na. Ngek. Dito lang pala. Okay. Ayun. So, ito mga kaibigan. Dire-diretso ng pag-abante ng trackmate. Dito sabi nila, nakakaamoy kami ng dugo. Di na kailangan ng Roshan. Basta sapakan na ito. The score is 10-22 in favor of trackmate Trick of Cavite. MUFC Naga can't really do anything. I think, kailangan pa nila maghintay na mapag-farm ng solid dito si Anti-Mitch. At nag-ages na pala sila. Really? Hindi ko napansin? Okay. Sorry guys. Kung na-miss ko yung ages na yon. Dito, umiikot. Si Wawa. Okay, namumulis. May kita ba siyang isa? Oh, hook shot! Not gonna hit! Jukes to go. Tinundagan kaagad. Easy daw para sa kanya yan. Power shot would do it. Killing Wawa. At Wawa na naman siya. Ariel, nakaabang. Blade Mail to Aghanim Scepter ang build niya dito. Life Steal is now up, not to mention Armlet of Mordigian. Aegis is also secured. RR 400 gold para makuha ang kanyang Blink Dagger. Angel naman, may dalawang gloves kahit dragon siya. Sa bagay kasi meron siyang kamay niyang isa, di ba? Hindi pala siya dragon, wyvern siya, wyvern. Pero ang wyvern naman kasi isa rin siyang uri ng dragon. Lulukso ba si Easy? Tingnan, the stone will be there, not gonna hit. It can be stolen, so very smart move mula kay Ara. Nagdabog ka agad, throwing the tantrum para hindi siya mahirapan. Oy, nag-smoke gang. Smoke from MUFC, let's see. Nanakaw ang enchant, Eddie, wow. Pero wala nang pakialam ang trackmate, abante na sila. Ayan, dire-diretso na lang pamababoy. The ice bucket chance should be used. Para kay Easy, lumundag siya, para kay Chok, the left would be there. Gumulong, hindi tumama, pumotok ang Butchie, Aegis would be pop na. Opo! Ang ganda naman ng mga doon! Pasok ng mga skills mula sa trackway. Automatically, 2 is down, Aegis. Now he's back. Habol pa si Easy dito. Walang mana si Tolitz. Tulundogan niya. Nako po, lulutuin ka na naman ng buhay. Chicken Joy online para sa MUFC trackmate. Just killing, just wrecking. Team, dito, MUFC Naga. At mukhang pakita ko pa yung gold graph para medyo makita natin. Naku, wala na. Nag-landslide na ulit mula sa 7.5k. A little bit, tawag dito, hopeful score. Bumagsak bigla ng 12k. XP is at the same vein. Bumagsak mula 7.5k. Nakuha nila yung Roxy. Mundag na naman po para kay Naku, nag-miss na naman ang hook mo. Wawa! Ano ba naman yan, Jer? Nako, tataman siya ng ice bucket challenge. He's gonna die. Nako, nag-armlet ka pa, boy. Angel would die as well, I believe. Gumamit siya ng heal dito. Cold Embrace, delaying the inevitable. Nanakaw ang Fissure, and he's gonna die. May drawing na X dito, mga kaibigan. Chok. That timely steal. Okay na yun para sa kanya. Pero hindi pa naman tapos ang laban. Ariel and RR is still alive. Ariel with full mana to actually use against MUFC. Are they gonna use it? Are they gonna commit? Ako nag-stand, mali na naman natin naman. Ano ba nangyari sa'yo? Chok, lag ka ba? Lag ka ba, sir? My goodness. Anyway, Nicole nagpapanggap na puno. Meron siya ditong Aghanims and the Crystallis. Ngayon, Aghanims na lang ang pinaproblema. 800 na lang eh. Ilan na lang? Magkano na lang ang kailangan mo parang tol? Ayun, buo na. Tapos na ang Aghanims ni Ariel. Tolitz naman is just on his way to get that Orchid of Malevolence lang pala. Wala pang Malev. So, malungkot ang buhay ng MUFC. And to be honest, sinong imamalev mo dito? Queen of Pain, yes, you can shut him down. Pero mataba si Windranger, mataba si Huskar. So, you can only remove one guy from the spectrum. Pero the other 4 is fat enough para makapatay. At nalupit pa. Wawa dito, mga kaibigan. Pinangatawan na ng pangalan at gumamit ka pa. Gumamit ka pa ng Blade Mail mo. The Ice Bucket Challenge not gonna hit. Naku po, lupit. Naku! Grabe naman tali at sigaw sa Pugad Lawin. Double kill para kay Nicole. Grabe naman! Yun ang tinatawag na chicks na tali. So, the 2 girls, 1 co-op strategy mula sa trackmate working in favor. Yan ang tinatawag na 2 girls. 2 girls, 1 co-op.
Oh, yun, tumawa si ano, natawa siya, di ba? Yan, pakita natin si Huskar. Pakita natin si Huskar, ayan na, oh, papasanggi na. This would be Halberd, I think. Halberd would be good. Shadow Blade into Silver should be powerful as well. Gumulong ito, isa wala, slasher move lang, slasher move. Slasher Dota lang. But anyway, lumuksa dito si Chok Mami, nagpresenta. Easy. Would he die? Siyempre, hindi. Oops, tumama ba yung ulti? Tumama yung ulti para kay Ariel dito. He might die. Yes, he will. Gumugulong pa dito. Nako, throwerino ba to? Easy. Tumatangke. Dumating na si Scatilicio. Roman right click. Nako po, balagboga na ba ito? Hindi niya kaya. Nagpaputo ka, ha? Magical resistance ko ay sobrang taas. Grabe, buhay na buhay mga easy to. Nanakawan ng ano, nanakaw yung lukso, di ba? Hindi yung voodoo restoration. He would use it. Would he use it? The lift would be there. Dinala sa may loob ng base. He's gonna be hit by the fountain and he's gonna die. Tumawa si Tolitz bastos. He's gonna call GG anyway. At ngayon, mukhang inisihan lang. Ano to? GG well played na, di ba? Ba't nagpo-post pa kayo? Nangyari. Ayan. Grabe. Trackmate, mga kaibigan. Putting on a show right now. Literally a clinic. Hindi nga lang clinic yun eh. Parang surgery ang nangyari dahil inoperahan nila yung MUFC Naga. At alam mo yun, sobrang ano yun eh. Sobrang, sa totoo lang sobrang disheartening for MUFC Naga.